galing niya eh. Oh. So yun yung challenge for me na, pero okay nga yun sa akin kasi ano mo yun, at least naka-experience na ako ng Ruru Madrid. So sa next kong teleserye, Naka-experience ka na ng hindi na ako mahihirapan. So, ano naman ang experience mo sa kaya? Grabe, na-experience mo na ako, bro. Eh, syempre galing yung Marte. So yun, tsaka mabait din siguro. Uy, dati si Jack Roberto yung laging labas ng abs sa mga shows. Ngayon parang ikaw na yung... so ikaw naman yung bansang abs. Hindi. Ayo, syempre, proud naman ako na May abs ka. may abs ako. I mean, di ba? Kasi pinaghirapan ko yun eh. And sign yun na healthy ako. But syempre, ayokong matag na, like parang every time si TV dalabas, kailangan ko pakita na abs. So, Kahit hindi ka talaga sa abs to. Huh? Gusto mo din, ikaw na ano ka sa mga ma-abs na guys. Hindi naman. Kataon na. Kataon Kaya kaya kasi Angel, hindi palagi nawawala ng abs. Masarap. Masarap! Masarap ang abs. Meron naman talaga siya. Masipag. Sa work, Oo. Hindi lang dahil gusto niya gumanda yung katawan niya. Dahil gusto lang niya na it's for his health. Fit na rin. Fitness. Ikaw, ano ka rin, di ba, after ba giving birth, nag-ano ka? Gagawin mo rin para maging fit na katawan. Tuloy pa rin eh. Pero ang tagal talaga mawala ng baby weight. Medyo matagal. Pero, yeah. Tuloy-tuloy pa rin. Para rin sa health ko, hindi rin para pumayat. Siyempre. Going back to the series lang, no? You started off with a single-digit rating when you premiered ng first week ng Feb. And then, after a few days, nag-double digit kayo. You even parang mga natali kami na. O may mga natatalo. So, how do you feel about that? And what do you think yung pinaka-strength ng series apart from being relevant dahil election period? I'm really happy kasi napakasaya ng set namin. It honestly doesn't feel like work when we're on set, when we're working sa taping. And feeling ko yun yung nakita ng mga tao. Everybody's in sync, everybody knows their character, and it's so fun. Feeling ko dun sila din kumapit eh. Nag-i-enjoy sila sa pinapanood nila. So, feeling ko yun din. And I think siguro dagdag na lang, kumbaga hindi lang basta natatawa lang sila and kinikilig. Siguro ako kasi as a viewer or kunyari manonood ako, para for me, okay na sa akin yung nag-e-enjoy na ako at the same time may natutunan pa ako, which is yun nga yung tinuturo namin sa tao kung sino ba yung talagang dapat iboto. Maybe we like answer. Yeah, for me, it was good their show. Kasi marami talagang lessons, not just in politics, but also in love, relationships, yung sa amin, and Family stuff. family, ano ba, friends. So marami talagang lessons na matutunan. Kaya yun yung gusto ko siya. Yeah. And the way it's written, it's very smart, very charming. Kasi subtle lang eh. Pinapanood mo, nakakatawa. Uy, so ano, may ganon. And gusto ng mga tao yun. So, tas nakakatawa pa siya. Yeah. So, ang ganon, yun. Feeling ko, na-appreciate nila. Mag-election. Mag-election. Nandito po pala si Michael. Hanggang next election to. Next Next election. election. Let's go. Inopen po for extension yung show. Tapos parang this week pa lang kasi yung presentation. Yung pitching for extension. So, tingnan natin. Dinesign kasi siya, actually election series siya. Pero given nga na maganda yung reception sa kanya, ina-assess nila kung okay siya for extension. We're hoping na ma-extend We're kasi hoping. marami pang lessons na pwedeng naituloy yung shows of viewers. Pero wala naman siyang parang conflict if ever. Mag-coincide siya Sa election. Hindi naman siya. Parang wala namang conflict kasi we keep it fictional naman as much as possible na tinry kasi namin maging very in your face yung comedy, yung atake ng comedy niya na kahit wala kang pinapatama ang tao, biglang marirealize ka naman, ay nangyayari nga talaga ito sa bayan namin, sa barangay namin. So ganun yung pagka-design namin dun sa script. Kylie, follow-up question lang from that kasi parang this is your first regular show talaga after you
came back, di ba? Kasi yung previous puro guestings lang. Tapos parang ang taas ng ratings. Parang, how do you feel lang na despite giving birth and yung na meron ka ng baby ngayon, parang you prove to be a rater pa rin pagdating sa shows. Kasi, hello, Encantadia, di ba? Alam naman natin na ang taas ng ratings. Super fan. Hindi, nagsasabi naman ng totoo. Super fan. Tapos ngayon, parang pagbalik mo, ganun pa rin yung reception ng tao sa'yo. I'm really thankful. Kasi I'm thankful to GMA News TV because they really gave me ang ganda ng material na binigay sa akin. And then, kasama ko pa si Ruro. Siyempre kasama ka, David. Pero, Hindi naman. kasi kami naman Hindi lang. Oh, yeah. Ruro. May iniwan kaming magandang tatak sa Encantadia. Tapos then, we were given a chance in this show. Tapos yun, so feeling ko yung mga tao, nagustuhan pa rin nila. And I'm really thankful na ganon. Hindi ko talaga akalain na after ko, mga anak and everything, magkakaroon ako ng show na ganito, na mag-rate. I mean, I just wanted to work. Actually, yun yung main goal ko. So for that to happen, I'm really, really thankful. And I know it's not just because of me, it's because of the whole team, everyone around me that's making it happen. So, thank you to everybody. Especially para sa inyong love team, no? I mean, parang in-expect nyo rin ba na pagbalik mo, kayo pa rin yung magiging pair and ganun pa rin din yung ng Cairo? Ako natakot ako. Kasi, syempre, kinasal na ako, and I have a baby na. That might distract from the, yung illusion na, we're trying to be in love, di ba? Pero hindi pa rin eh. So, nag-work pa rin. Thank God! Di ba? Galing ni Ruru. Galing si Kylie. Yun. Din, actually for me kasi, yun nga, after Encantadia, feeling ko kasi hindi pa na todo dun lahat. So, marami pa rin naiwan. So, marami pa rin nag-aabang dun sa mga naiwan na yun. And I am very happy na pagbalik nga ni Kylie, we get to work sa dito sa The Cure, di ba? So, and kahit na ilang eksena lang yun, pero nakita ko yung suporta ng mga Kairos. And kahit na nung hindi na nag-work si Kylie, almost every night nagte-trend pa rin yung Cairo till now. So, ayan, never sila nawala and I am very thankful na nandiyan pa rin sila for us. Kasi wala naman kami kung wala sila eh. Yes. So, sila talaga, sa kanila lahat yung thankfulness namin. Coming from that kay David, wala bang nambash naman sa'yo ng Cairo? Meron naman sa Twitter na nakakainis nga eh. Pero, kasi paminsan medyo na-tempt ako to reply. Pero, Wag na! alam ko naman. So, like, syempre, pag nag-reply ako, I know na mas maging big deal siya. So, Yes. hindi ako nag-reply. But, Gawa ka na lang ng dummy account. pwede. Doon ka sumagot. Hindi nga plano. Ano mga nakakapikon sa'yo? Wala. Alam mo yun, huwag na natin pag-usapan. Kinalimutan niya na agad. Oo, nalimutan ko na. Minute ko na. Bablock ko nga dapat eh. Lock mo na. Pero minute ko na lang. Pwede na. Pero parang hindi naman yon sa'yo, na parang, kasi syempre bilang third wheel ka nga dito, so parang baka in the next project magkaroon ka na ng attention sa halimbawa lang na i-third wheel ka ulit sa isang love team, or bigyan ka ng role na may love triangle. For me naman, okay lang naman siguro yun for me. As long as, I mean, work pa rin naman yun eh. I mean, acting job pa rin naman yun. It really depends on my manager and just an actor. So, I mean, whatever role na ibibigay sa akin, I'm just gonna do my best. And, yeah, learn from it. Was it hard to parang establish chemistry between the two of you since meron na silang dalawa before? Hindi naman. Honestly, sa start, medyo hirap lang to, nakaka-timid si itsura ni Guy. Start talaga. And I guess, syempre, hindi, totoo naman. And like, syempre, first time ko na naman, like, magkaroon ng ganong role sa GMA. So, obviously, mahirapan talaga ako and Kylie ba agad, di ba? So, yeah, but like, nung tumagal na yung show, Sanay na. nasanay naman ako kay Kylie, hindi naman ako nahihiya or intimidated sa kanya. So, yeah.